Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan, na demon-possessed ba si Judas kaya siya nagbigti? Let me repeat, brethren in Christ. Na demon-possessed ba si Judas kaya siya nagbigti? Mga kapatid, kailangan po natin ito gamitan ng tinatawag natin na lohika at of course yung tinatawag natin common sense. At bago po tayo magpatuloy, lagi po natin tandaan na there are two ways to interpret the scriptures. We can interpret the scriptures through the lens of law and we can interpret the scriptures through the lens of grace. Dahil kapag ito ang ating ginamit ay meron po silang iba-ibang magiging outcome. Let's say for instance, brethren in Christ, Judas' salvation. If we will look at in the lens of the law, Judas is not saved. Samantala, if we will look at it in the lens of grace, Judas is saved. So, it depends upon us on how we will look at the scriptures, brethren in Christ, or if we will look the scriptures through the lens of law, or we will look the scripture through the lens of grace, brethren in Christ. Lagi po natin tandaan, yung tungkol po kay Judas Iscariot is very controversial dahil biblically speaking, brethren, walang nakasulat sa Biblia na si Judas Iscariote ay hindi ligtas. At wala rin nakasulat sa Biblia na si Judas Iscariote ay ligtas. Kaya ang kailangan lamang po natin ay magsuri, magsaliksik mga kapatid. At tulad ng sinasabi ko, we should not contradict the scriptures. We must harmonize the scriptures so that we will come up with a good answer, brethren in Christ. So ating pong ipagpatuloy. Ating mababasa po sa Acts 1:16 to 19, Tagalog ang Biblia. Mga kapatid, kinakailangan matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus sapagkat siya'y ibinilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan at sa pagpapatihulog ng patiwarik ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kaniyang tiyan. At ito'y nahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem, ano pat tinawag ang parang na yaon sa kanilang wika na Akeldama, sa makatwid bagay, ang parang ng dugo. So here, brethren in Christ, it is clear enough na naitala po, mga kapatid, ang pagbibigti ni Judas Iscariot, mga kapatid, sa Biblia. Ngunit ang malaking tanong, paano po siya nagbigti at of course, ano ang kadahilanan? Bakit po nagbigti si Judas Iscariote, mga kapatid? Ngayon, tingnan po natin kasi alam nyo po, pag hinarmonize natin ang scriptures at tapos i-arrange natin ng chronological arrange, brethren in Christ, ay mauunawaan po natin ito. First, Satan put betrayal in Judas' heart. At atin po itong mababasa sa John 13:2. Tingnan po natin mga kapatid, sundan lang po ninyo ang violet na arrow. So, yan po ang makikita po natin. Ito pong diagram na ito or chart, Judas Iscariot and Satan intervention. So dito pa lang po tayo. So Satan put betrayal in Judas' heart, mga kapatid. At ito ay atin pong mababasa sa John chapter 13 verse 2. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. At habang humahapon, ang nang mailagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya. Let me repeat, brethren in Christ.
At habang humahapon nang mailagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya. So maliwanag mga kapatid na ang may kapakanan po ng pagkakanulo kay Jesus ay walang iba kundi si Satanas, at ito pong plano ni Satanas ay iniligay niya po sa puso ni Judas Iscariote. Let us read it in Amplified Version, John 13:2. So it was during supper, Satan, having already put the thought of betraying Jesus in the heart of Judas Iscariot, Simon's son. So maliwanag na yung kaisipan, yung thought, brethren in Christ, originated from Satan, and it was just put in the heart of Judas Iscariot, brethren. And let us continue. Kung ating pong babasahin sa Message Translation, mas mauunawaan natin. John 13:2, it was supper time, the devil by now had Judas, son of Simon the Iscariot, firmly in his grip, all set for the betrayal. So pag sinasabing firmly in his grip, tangan-tangan niya na, hawak-hawak niya na, sakal-sakal niya na ngayon mga kapatid, si Judas Iscariot ni Satan, brethren in Christ. Kaya yun po ang ating sinasabi na ito po lahat ay kapakanan po ng Diablo, mga kapatid. At remember, kapag hawak na ang kaisipan ng isang tao ni Satanas, wala na tayong makikitang tama, mga kapatid. And stated here in 2 Corinthians 4:4, Tagalog ang Biblia, at binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya now that Satan put his thought, his plan in the heart of Judas Iscariot, parang bulag na po dito bulag sa katotohanan na po dito si Judas Iscariot, dahil again, mga kapatid, inilagay na po sa puso ni Judas Iscariote ang intention, ang plano, ang balak, mga kapatid, ni Satan. Next, Jesus called Judas as devil. At ito ay mababasa natin sa John 6:70-71. Tingnan po natin uli yung ating chart, brethren in Christ. So, kung makikita po ninyo ang arrow na kulay violet, Jesus called Judas as devil. Bakit po kaya tinawag dito, mga kapatid, na si Judas ay devil? Sa John 6:70-71, Tagalog ang Biblia, sinagot sila ni Jesus, "Hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo?" Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya ang sa kaniya'y magkakanulo palibhasay isa sa 12. So mga kapatid, was Jesus referring to Judas o was Jesus referring to Satan as devil? Kasi alam nyo po, nowhere in the Bible na mayroong pong tao na tinawag na diablo. Kasi maging ang mga evil spirits, ang mga demons, hindi po inaddress as devil, mga kapatid. Huwag po natin ikatuwiran na sasabihin natin pag tinawag ka bang diablo ay diablo ka. Mga kapatid, tandaan po natin ang ating Panginoon, hindi po siya mag-a-address ng isang title na hindi naman nauukol sa kanya. Let us define first the word devil. The word devil, brethren in Christ, is in Greek word ay diabolos, meaning a traducer, Satan, and it translated false accuser, devil, slanderer. Kaya tama po, mga kapatid, ang salitang diabolos, ibig sabihin Satan or devil. So, I firmly believe that it refers to Satan, brethren in Christ, kasi kung ating pong titingnan ang ating charts, probably pumasok po dyan, mga kapatid, si Satanas. At ngayon, ipagpatuloy po natin
mga kapatid. Kasi ang sabi ng Revelation 12:9, Tagalog ang Biblia, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So maliwanag na ang tinawag lang po sa Bible na Diablo or Satanas ay walang iba kundi ang matandang ahas, again, which refer to Satan, brethren in Christ. It was never addressed to anyone in the Bible, only to Satan, brethren in Christ. Kaya, posible na sa pagkakataong ito ay pumasok si Satanas kay Judas. That's why Jesus addressed Judas as devil, brethren in Christ. Next, Satan entered to Judas. Luke 22:3. Tingnan po natin uli ang ating pong chart. Sa violet na arrow, Satan entered to Judas, brethren in Christ, sa Luke 22:3. Let us read here in Luke 22:3, brethren in Christ. At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12. So kita po ba natin, mga kapatid, na pumasok? Ibig sabihin, talagang hindi lamang po sabihin natin na impluwensyahan ni Satan si Judas Iscariot. He was not just obsessed by Satan, si Judas Iscariot. He was possessed by Satan dahil pumasok si Satanas sa kanya. And next, Judas connived with the plotters. At mababasa natin ito sa Luke 22:4-6. Nakipagsabwatan na siya, nakipagkasundo na siya sa mga matatandang saserdote at of course mga kapatid, mga matatanda, yung mga pangulong saserdote at mga matatanda. So tingnan po natin para masundan po ninyo sa ating pong chart. So dito, mga kapatid, when Satan entered to Judas, this point of time, Judas connived with the plotters. So we know already that kung sino ang mga plotters. They were sila po ay mga pangulong saserdote at mga matatanda, mga kapatid. At basahin po natin dito sa Luke 22:3-6. At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12, at siya'y umalis at nakipag-usap sa mga pangulong saserdote at sa mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. At sila'y nangagalak at pinagkasundo ang bigyan siya ng salapi, at pumayag siya at humanap ng ukol na panahon upang kanyang maibigay siya sa kanila nang hindi kaharap ang karamihan. So, clear, brethren in Christ, na right after nang pumasok si Satanas kay Judas, doon pa lang po nag-start yung kanyang pakikipag-usap, pakikipagkasundo, at sabwatan sa mga pangulong saserdote at matatanda, mga kapatids. Kaya, di ba, kanina sinabi natin na ang naglagay lang naman po ng kaisipan ng pagkakanulo ay si Satanas sa puso ni Judas Iscariote, mga kapatid. Next, Judas asked if he will betray Jesus sa Matthew 26:20-41. Tingnan po natin uli ang timeline, mga kapatid. So kung makikita po ninyo ang violet na arrow, Judas asked if he will betray Jesus. Probably, this point of time, kung makikita po ninyo, Satan departed from Judas, brethren.
At basahin po natin dito po sa Matthew 26, 20 to 25, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain, nakasalo ang 12 alagad, at samantalang sila'y nagsisikain ay sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. At sila'y lubhang nangamanglaw at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kaniya, ako baga Panginoon? At siya'y sumagot at sinabi, yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, ay siya ring magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kaniya. Datapwat sa aba niyaong taong magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. At si Judas na sa kaniya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, ako baga, Rabi? Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. So here, brethren in Christ, makikita po natin na para bang inosente dito si Judas at walang kamalayan kasi tulad ng sinabi ko, probably lumabas ngayon kasi di ba kanina pumasok si Satanas, probably lumabas ngayon dito si Satanas kaya nasa kanyang ulirat siya. Kaya nagtanong, ako po ba ito Panginoon? Ako ba ang inyong tinutukoy? Kasi mga kapatid, again, kung siya man ay nag-betray, he was under the influence and possessed by Satan siya mga kapatid. Awag po natin na pagkontrahin dahil again, ang naglagay ng kaisipan ng pagkakanulo sa puso ni Judas ay si Satanas. At ngayon mga kapatid, nagugulat pati si Judas Iscariote kung siya nga po ba ang tinutukoy. Dahil again, probably parang lumabas dito si Satanas kasi sa susunod pumasok po siya uli. Dito po natin makikita Satan entered to Judas sa John 13:26 to 27. Of course, kung pumasok siya dati, tapos ngayon pumasok, ibig sabihin lumabas muna siya bago pumasok. Tingnan po natin sa chart, brethren in Christ, na sa violet, Satan entered to Judas again, of course, sa isa pang pagkakataon. Basahin po natin mga kapatid sa John 13:26 to 27, Tagalog ang Biblia. Sumagot nga si Jesus, yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga, kaya't nang maisawsaw niya, ang tinapay ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya kay Judas. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. So here, brethren in Christ, nung maisubo ang tinapay kay Judas Iscariote ng ating Kristo, right away is pumasok si Satanas. At doon po sinabi ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Ngayon, ito ang tanong, sino ang kausap rito ng ating Panginoon? Ang kausap niya ba dito ay si Judas Iscariote o ang kausap niya dito si Satanas na pumasok kay Judas Iscariote? Brethren in Christ. Kasi ang may pakay lang naman talaga na ipapatay si Jesus ay walang iba kundi si Satanas. Napakaliwanag yan sa scripture mga kapatid, hindi po si Judas. Basahin po natin sa English, brethren in Christ. Sabi po ng John 13:26 to 27, Jesus answered, it is the one to whom I am going to give this morsel bit of food after I have dipped it. So when he had dipped the morsel of bread into the dish, he gave it to Judas, Simon Iscariot's son. Then after he had taken the bit of food, Satan entered into and took possession of Judas. Jesus said to him, what you are going to do more swiftly than you seem to intend and make quick work of it. Let me repeat. What you are going to do more swiftly than you seem to intend and make quick work of it. So, ang Panginoon ay eager na talaga na makipagtuos.
kay Satanas, mga kapatid. Kaya makikita po natin na sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gusto mong gawin. Ngayon mga kapatid, ang sabi ng Amplified, Satan took possession of Judas. I-define po natin kapag ka napuposes ang isang tao. Ito po ay kinuha lang po natin sa Wikipedia, Brethren in Christ. Let us read. Demonic possession involves the belief that a spirit, demon, or entity controls a person's action. Those who believe themselves so possessed commonly claim that symptoms of demonic possession include missing memories, perceptual distortions, loss of a sense of control. So maliwanag naman po na di-distort, nagugulumihanan yung kanilang perceptual distortions at nawawala sila ng sense of control. At kasama po mga kapatid dito yung tinatawag po natin missing memories kasi kung ano ang ginagawa ay wala na siyang kamalayan. Kung ano ang kanyang sinasabi, wala na siyang ulirat. Because possess nga po siya mga kapatid. Yun po ang tandaan natin na kapag nadidemon possess ang isang tao, hindi niya po alam ang kanyang mga sinasabi, hindi niya po alam ang kanyang ginagawa, at wala po siya sa sariling katinuan, wala siya sa sariling ulirat, wala siya sa sariling kamalayan, mga kapatid. Ngayon, let us continue. Satan entered to Judas, John 13:26-27. So dito, pumasok na naman po, mga kapatid, si Judas. Tingnan po natin, mga kapatid, at para po natin maunawaan sa ating pong pag-aaral. At dito sa pagkakataong pong ito, Judas led the soldiers to arrest Jesus sa John 18:16, Brethren in Christ. Tingnan po natin, mga kapatid, dahil again, mahalaga ho na maunawaan po natin ito, na kanya pong pinangunahan itong mga soldier, mga kapatid, para po ituro at matuntun si Jesus sa Garden of Gethsemane, Brethren in Christ. Let us look again para po hindi tayo. So, Judas led the soldiers to arrest Jesus sa John 18:1-6, at ito nga po ang makikita natin, mga kapatid, sa diagram. Look at the violet, yun po mga kapatid. At atin po itong mababasa dito po sa John 18:2-6, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Si Judas nga rin naman, na sa kaniya'y nagkanulo ay nalalaman ang dako sapagkat madalas na si Jesus ay nakikipagtipan sa kanyang mga alagad doon. Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga fariseyo, ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. Si Jesus nga na nakatataho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kanya ay lumabas at sa kanila'y sinabi, "Sino ang inyong hinahanap?" Sinagot niya sila, "Si Jesus na taga Nazaret." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako nga." At si Judas din naman na sa kaniya'y nagkanulo ay nakatayong kasama nila. Pagkasabi nga niya sa kanila, "Ako nga," ay nagsiurong sila at nangalugmok sa lupa. So here, brethren in Christ, ito pong encounter ng mga humuhuli kay Jesus ay sila po ay nangalugmok sa lupa nung sinabi ni Jesus, "Ako nga." At ito po ay led by Judas Iscariot, of course, kasi siya nga po ang humanap ng pagkakataon para matuntun at maituro si Jesus. Kaya dito sa pagkataong ito, because in the presence of God, hindi pwedeng tumagal ang demonyo, probably lumabas dito si Satanas uli kay Judas Iscariot, brethren in Christ. Kaya kung atin pong titingnan ang chart, doon po sa baba, so Satan departed Judas, brethren in Christ. Of course, kasi hindi pwede siyang tumagal sa presence ng ating Panginoon. Ngayon, let us continue.
away, Judas kissed Jesus sa Luke 22:47-48. At atin po itong makikita, mga kapatid, doon po mismo pagkatapos maituro ay nalapitan ni Judas Iscariot si Jesus at kanya itong hinaggan. At mababasa po natin ito sa Luke 22:47-48, Tagalog ang Biblia. Samantalang nagsasalita pa siya, si Jesus, narito ang isang karamihan at siyang tinatawag na Judas, na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila, at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y haggan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halikbaga ay ipinagkakanulo mo ang anak ng tao? So here, brethren in Christ, Jesus was speaking to Judas Iscariot. So meaning, wala dito si Satanas, mga kapatid, kasi nasa ulirat, nasa kamalayan at nasa kaisipan ngayon si Judas Iscariot, brethren. Now, let us continue. Judas repented and hung himself. Matthew 27:1-8. Nagsisi po naman si Judas sa kanyang nagawa. Tingnan po natin ang chart, brethren. Sa violet, Judas repented and hung himself. At yun nga po ay nasa Matthew 27:1-8, brethren. Basahin po natin. Ang sabi po sa Matthew 27:3-4, Tagalog ang Biblia, nang maggagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan, datapwat kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. So here, brethren in Christ, very clear enough that Judas Iscariot repented and he admitted that he sinned against Jesus Christ. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng iba na hindi raw po nagsisi si Judas. Mga kapatid, nagsisi siya. In fact, he admitted that he sinned against the innocent blood. Let us continue, brethren in Christ. So, tingnan po natin. Satan entered to Judas. Nilagyan ko po ng question kasi probably pumasok uli dito si Satanas, mga kapatid, kasi labas-pasok lang naman si Satanas kay Judas. Tingnan po natin ang chart. So, Satan entered to Judas. So, according po ito, mga kapatid, sa ating babasahin ngayon. Tingnan po natin, mga kapatid, sa Matthew 27:5-7, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. At kanyang ibinulaksak sa sanktuaryo ang mga putol na pilak at umalis, at siya yumaon at nagbigti. Take note, ang pagbibigti ni Jesus was not included sa prophecy in the Old Testament. Continue reading. Sa Matthew 7:15, Panginoon, mahabag ka sa akin, anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nasusugba sa apoy at madalas sa tubig. So, mga kapatid, kanina dinefine po natin ang isang demon possessed, controlled by the one who possessed someone. Of course, dito mga kapatid, tulad po ng account sa Bible ng isang lalaki o anak na lalaki na demon possessed, na madalas po siya ay isinusugba sa apoy at madalas sa tubig. Kasi ang purpose naman talaga ni Satanas ay patayin, mga kapatid, ang isang taong kanyang ipinoposes. Take note, dito sa Matthew 17:15, ito po ay anak na lalaki na madalas himatayin dahil madalas siya, mga kapatid, isinusugba sa apoy. Susunugin ka. At madalas siya isinusugba sa tubig. Lulunurin ka. Kasi again, ang purpose po talaga ni Satan, why he possessed someone, is para patayin ito, mga kapatid. At tingnan po natin sa isa pong pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo kung ano po ang trabaho ng mga evil spirits or demons. Kasi they come in, they come out, they come in, they come out. Tingnan po natin sa Matthew 12:43-45, Tagalog ang Biblia, datapwat ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig at humahanap ng kapahingahan at hindi
makasumpong. Kung maggagayoy, sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masama kaysa kaniya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaong kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. So, ang trabaho po pala ng evil spirits or mga demons, brethren in Christ, labas-pasok sila, labas-pasok. At kapag sila po ay babalik for the last chance, brethren in Christ, ay nagsasama pa ng 7 mas masama pang espiritu kaysa kanila. Kaya itong napuposes, mas lalo siyang nagiging worse kaysa dati, mga kapatid. Sa palagay po ninyo, itong nangyari kay Judas, hindi pa parang ganito, mga kapatid, na at the end of his life is naging worse siya kasi nagbigti siya, mga kapatid. Again, why the demon possess someone? Kasi ang gusto nila patayin, mga kapatid. At tingnan pa ho natin, dahil ito po ang sabi, mga kapatid, sa John 13:26. Huwag nating kaliligtaan na si Judas Iscariot was possessed by Satan. Basahin po natin uli sa John 13:26-27, Amplified Version. Then after he had taken the bit of food, Satan entered into and took possession of Judas. Jesus said to him, "What you are going to do more swiftly than you seem to intend, and make quick work of it." And we have defined earlier ng demonic possession, brethren in Christ. Kasi ayon sa Wikipedia, demonic possession involves the belief that a spirit, demon, or entity controls a person's action. Those who believe themselves so possessed commonly claim that symptoms of demonic possession include missing memories, perceptual distortions, loss of a sense of control. So, yun po, mga kapatid. Wala po sila sa sariling kamalayan, wala sila sa sariling ulirat, wala sila sa sariling kaisipan. They were controlled by the one who possessed them. Kaya kung si Judas Iscariot ay pinoses ni Satan, kontrolado siya ni Satan. And again, the reason bakit pinuposes ang isang person, kasi gusto nila itong patayin. Hindi kaya bumalik si Satanas kay Judas Iscariot at the end of his life. At dito na po niya inudyukan na magpatiwarik, magpatiwakal at magbigti, mga kapatid. At tingnan po natin, kasi ito po ipagpatuloy natin sa Matthew 26:6-7, Tagalog. At kinuha ng mga pangulong saserdote ang mga putol na pilak, at sinabi, hindi matuwid na ilagay ang pilak na iyan sa kamangyaman sapagkat halaga ng dugo. At sila'y nangagsanggunian at ibinili nila ang mga yaon ng bukid ng magpapalyok upang paglibingan ng mga taga-ibang bayan. At sinabi ko, pagpatuloy natin, mga kapatid, so what they did, because Judas Iscariote repented and he admitted his sin, that he sinned against Jesus, should I say. At dito, mga kapatid, ang ginawa niya po ay ibinulaksak niya at siya po ay umalis at nagbigti. At again, pwede na ang dahilan ng kanyang pagbibigti ay walang iba kundi ito po ay under the influence ni Satanas, because he was possessed by Satans. And probably this point of time, bumalik uli si Satanas at naging malala po ang naging mga gawa at kilos ni Judas Iscariot hanggang ihang ang kanyang sarili. At ngayon, dahil iniwan niya, ibinulaksak niya ang 30 pieces of silver, ay kinuha ito ng mga Pariseo at binili sa isang bukid ng magpapalyok. Kaya ito po ay katuparan sa hula, mga kapatid, sa Sikaraya 11:12-13, Tagalog ang Biblia. At sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyong mabuti, bigyan ninyo ako ng aking kaupahan, at kung hindi, inyong pabayaan. Sa gayoy kanilang
tinimbangan ang kaupahan ko ng 30 putol na pilak. At sinabi ng Panginoon sa akin, ihagis mo sa magpapalyok ang mainam na halaga na aking inihalaga sa kanila at aking kinuha ang 30 putol na pilak at inihagis ko sa magpapalyok sa bahay ng Panginoon. So again, ito po ay fulfillment ng propesiya sa Sikaraya. Pero again, kung ating pong papansinin, hindi naman talaga ipinangalan dito at walang pangalan dito si Judas. At nagkataon lang po na kay Judas po na tupad ang propesiya na ito, mga kapatid. At isa pa ho, ito po ay fulfillment din sa propesiya sa Psalms 55:12 hanggang 14, Tagalog ang Biblia. Sapagkat hindi kaaway ang dumuwahagi sa akin. In fact, Judas Iscariot is one of Jesus' 12 disciples. Akin nga sanang nabata at hindi rin ang nagtatanim sa akin, ang nagmamalaki laban sa akin, nagtago nga sana ako sa kanya. Let me repeat, ni hindi rin ang nagtatanim sa akin, ang nagmamalaki laban sa akin. So, wala naman po silang tampuhan, wala silang galit, wala silang bingkilan. Sabi na dito, ang nagmalaki laban sa akin, nagtago nga sana ako sa kanya. Let me repeat the entire verse. Sapagkat hindi kaaway ang dumuwahagi sa akin, akin nga sanang nabata, ni hindi rin ang nagtatanim sa akin, ang nagmamalaki laban sa akin, nagtago nga sana ako sa kaniya. Kundi ikaw, lalaki na kagaya ko, aking kasama at aking kaibigan na matalik. So here ang description, Judas Iscariot was Jesus' best friend. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkakasama. So they advised one another, and then tayo'y lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. So ganun po sila ka-intimate, ganun po sila ka-close. Kaya mga kapatid, maliwanag na ito po ay natupad naman po kay Judas Iscariot, brethren in Christ. Kaya again, mga kapatid, I hope na I answer the question na demon-possessed ba si Judas kaya siya nagbigti. Ang ating pong paunang sagot ay pwede, mga kapatid, dahil he was under the influence of Satan. At maraming beses po siya pumasok kay Judas Iscariot, mga kapatid. At once na ikaw ay possessed ni Satan, ikaw ay kontrolado niya na wala ka sa iyong sariling kamalayan, wala ka sa iyong sariling ulirat, at wala ka sa iyong sariling kaisipan, mga kapatid. Dahil as we look sa ating pong chart, brethren in Christ, tingnan po ninyo ang possible na una, Satan put betrayal in Judas' heart sa John 13:2, and after that, Jesus called Judas as devil sa John 6:70-71. Probably dito pumasok na po si Satanas, mga kapatid, and after that, Satan entered to Judas sa Luke 22:3. That is the first time na naitala sa Bible. At ito po ang panahon that Judas connived with the plotters. Walang iba kundi yung mga pangulong saserdote at matatanda. At ito ay nasa Luke 22:4-6. At ito po ay nangyari before the Feast of Passover. And pagkatapos po niyan, mga kapatid, nung sila po ay naghuhugasan ng paa, Judas asked if he will betray Jesus sa Matthew 26:20-25, probably nasa kanyang sariling ulirat, nasa kanyang sariling kamalayan, at nasa kanyang sariling kaisipan si Judas. Kasi pwedeng lumabas na po dito si Satanas. Satan departed kay Judas. Then, pagdating nila sa Lord's Supper, brethren in Christ, bago po nang maisubo ang tinapay kay Judas Iscariot, Satan entered to Judas. At iyan po ay nasa John 13:26-27. This will be the second time na naitala sa Bible.
And after that, brethren in Christ, nang pumasok si Satan, Judas led the soldiers to arrest Jesus. At nasa John 18:1-6 po yan, mga kapatid. So, makikita po natin at it happened at Gethsemane. At probably, dahil nangalugmok sila dito, si Satan departed to Judas, brethren in Christ. That's why, when Judas kissed Jesus, sa Luke 22:47-48, Jesus talked to him personally. Then after that, hinuli na, inaris na si Jesus, and Jesus ay nasa trial na in Jerusalem. Makikita po natin that Judas repented and hung himself sa Matthew 27:1-8. At probably dito, mga kapatid, Satan entered to Judas. At ito nga po ang sinasabi sa Matthew 12:43-45 and Matthew 17:15, brethren in Christ. Kaya question mark po ang nilalagay natin kasi probably brethren in Christ. Kaya kung atin pong titingnan, if we will include the probable na dahilan ay 4 na beses. Pero ang nailagay po, mga kapatid, sa Bible ay 2 beses pumasok si Satanas kay Judas Iscariote. Kaya dito makikita po natin sa church na labas-pasok si Satanas. Kaya mga kapatid, naniniwala ho tayo dahil kapag ang isang tao ay nadi-demon possess, at si Judas Iscariot hindi lamang demon possess, Satan possess, at ito po ay pabalik-balik, at wala po sa ang isang taong na puposes ay wala nga po sa ulirat, wala po sa sariling kaisipan, wala sa sariling kamalayan, kontrolado ng kaaway. At dahil sa labas-pasok ito, at the end ng buhay, lalong nagiging worse. Kaya probably, nung pinakahuling pasok ni Satanas sa buhay ni Judas Iscariote, hanggang siya po ay magbigti, mga kapatid. So, I firmly believe with all of my heart na ang pagpapakamatay o pagbibigti o pagpapatiwakal ni Judas Iscariote is under the influence, brethren in Christ, ni Satan. Because again, several times na binanggit sa Bible that he was Satan-possessed, brethren in Christ. And that is our answer. And I hope that once again, napagpala po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. If ever na tayo po ay may mga katanungan, don't hesitate to comment your questions so that sa mga susunod nating pagtatalakay, bibigyan po natin ng katugunan at kasagutan anuman ang inyong maaaring maging katanungan hinggil sa katuruan, doktrina at aral sa Biblia, mga kapatid. Once again, thank you for your time. God bless us all. Thank you for watching.